Lan, congratulations! Ito po. Ay, teka, napuputol. Wala. Oo, baka yung signal kasi Oh, natin. nasaan ba si Rola? Nasa Pampanga? Ang sabi siya raw ang kauna-unahang AITA, no? AITA, AITA. na medtech sa Pampanga. Uy, wow. Masarap siguro magluto itong si Roland. Ano ba ang bakit? Kasi yung asawa Kasi ko taga Kapampangan. Pampanga. Masarap magluto Oo nga. yan. Oo. Roland, good morning. Good si Kuya morning. Sander ito at si Ate Angel. Hello po. Good morning po. Hi! Hi, Roland. Kamusta ka? Congratulations. Congratulations! Oo. Roland, kwento mo muna sa amin yung iyong background, yung iyong pagiging indigenous people. Ayun po. Lumaki ako sa bundok talaga, sa Porac. Given naman na kilala yung tribes talaga namin sa Porac, which is Aita Mag-Indi and Aita Mag-Inchi. And meron merong 2 tribes, tas 5 baryo ang Porac sa amin. Which is nakatira ako sa isang baryo. Yun yung dulo nung Porac, the Barangay Camias, Porac, Pampanga. And ayun, doon, simple lang naman ang pamumuhay namin din sa bundok. Nagtatanim, naghahanap buhay din. Doon lang din sa community na yon, mga root crops tinatanim namin and mga prutas din. And ayun, simple lang yung pamumuhay bilang isang AITAS. And kapag nag-aaral kami, yung high school and senior kasi andun na eh. May accessible naman yung education doon, which is agriculture yung strand na meron doon. And nung nag-grade 11 ako and college, bumaba na po ako nung nag-aral sa Kapatagan. Oo. Ano mang pakiramdam na ikaw yung kauna-unahang AITA sa Pampanga na naging isang lisensyado na medical technologist? Actually po, samot-samot na po eh. Like, masaya and in other kind naman po. At in part po ka na ako na fulfilling na eh. And which is, po kasi mag-stop ka rin eh. Bala ko po kasi dati po kasi yung pangarap ko po talaga, mag-medtech lang para mabawasan yung diskriminasyon sa hospital. Yun lang talaga yung pangarap ko dati kasi may certain case kasi dati na parang hindi binibigyang pansin yung mga mga AITAS dati sa isang hospitals. And which is naririnig ko yung mga ganong kwento-kwento. And which is sinabi ko siguro it's time naman siguro para emo ala ko yung discrimination. Hindi naman talaga matatanggal yan. Pero dun pa lang sa bawasan yung discrimination, siguro ito na yung time para mag-aral ako ng medtech para lang makapasok sa hospital na meron palang AITA na kayang i-adapt or kayang kunin yung ganong hirap. Kasi lingid sa iba, mahirap naman talaga yung medtech eh. Kahit sinong tanongin mo medical technologist dyan. Mahirap yung journey. Pero para sa akin kasi, isa sa tinitignan ko, mahirap yung medtech pero mahirap makita yung mga kapwa ko AITA na nahihirapan sa larangan ng kalusugan. And ayun, hanggang sa parang nag-reflect sa akin lahat na ito na pala yun. And hindi lang siya nagtatapos doon sa medtech. Meron pa palang other step na para mas makatulong ako sa kanila. And yun yung fulfilling sa akin. Kasi hindi ko tinitingnan yung kauna-unang AITAS na nagtapos or naging lisensyado. Mas tinitingnan ko dito na yung breaking the stereotype na ikaw yung magtatanggal nung magbabawas ng diskriminasyon, yung makakatulong ng mas malaki sa community. May binabanggit ka na makakatulong ng mas malaki. Ang pagiging medtech ay pre-med, di ba? Yes. Oo. So meron ka bang pangarap na ituloy ito sa pagdodoktor? Anya pong enak mo po talaga kain doktor. Like sabi ko mo, siguro sapat na mag-medtech ko. Not until anyang lisensyado kong medtech. Dakal kasi cases anak kaya kami na itang atilang cleft palate, tapos dakal cases kaya kami na may katibila. And which is, magkay ka na ako na questionable ka na ako na ba't kaya magkasakit lang pang TB din taga kaya kami na fresh naman yung air. Tapos, malusog naman masustansya naman yung kakanan mi. Bakit kaya? Which is, dakal question ka ako. And sabi ko, Lord, nano po kayong makantining situation mi? At linapit ka akong 2 scholars actually na mag-med.
And sabi ko, ala na ko mang karapatan magtanggi which is, Oo. kung blessing ita, nung karin ko mas makasaop karela, Mm-mm. kung karin ko mas akiting sarili ko na so paning kaparap kong aitas, karin ko, so itapin po. So, ngayon as of now, preparing po king NMAT and medicine. Oh, so, Wow. oo, yung no, ang sabi niya kasi kanina, kung saan ka mas mapapakinabangan, Mhm. no, dun mo, parang yun yung tatahakin mong landas. Tama ba, Roland? Yes po. Oo. Nung nag-aral ka ng medtech, ano to, sinong nagpaaral sa'yo, mga magulang mo ba? Si Governor po, Gov Delta Pineda and si Nanay Pineda po. Sila po yung scholarship ko during the college. Mm. Roland, ano yung pinakamalaking sakripisyo na ginawa mo para maabot mo ang iyong pangarap? Yung pinakamalaking sakripisyo ko siguro na kung ididipin niyo po yung heart ko, Mm-mm. malaki po kasi yung problema namin sa lupang ninuno namin. Which is totoo yun. Meron pong nag-aangkin ng lupa sa amin. And napakalaking sakripisyo para po sa akin na leader kasi ako Iwan yung bundok. Kumbaga, pinakamalaki sa aking sakripisyo na iwan yung bundok tapos mangarap ka para sa kanila at makipagsabayan sa kapatagan. Yun talaga yung biggest sacrifice ko na what if pag iniwan ko yung bundok, pagbalik ko wala na yung bundok. Kasi marami na po dyan pumapasok na mining, marami na po pumapasok dyan na meron silang titulo na sa kanila yung lupa. And yun yung sacrifice ko na what if enak mo mako Kenny na ako mong bundok, lakwan ko na yung pamag-aral. And ito yung sacrifice kong isipan lagi king kapatagan na dapat kapag minuli ko kaya kami ating kundalan diploma, and which is sacrifice din para ka na ako nalakwanan ding maangatwa kaya kami lakwanan ng sitwasyon kumbaga kasi masakit po yung sitwasyon na likwan ko king kapatagan accessible na nga pero king bundok po kasi masakit pa rin yung sitwasyon. And ito po yung sabi ko sigurong sacrifice ko na likwan. And sacrifice as of now, ita mo rin po yung disnan ko. Sa mga nabanggit mong yan, Roland, may pagkakataon ba na gusto mong sumuko? Dahil nga, kumbaga parang half-hearted ka naiwan yung mga kasama mo at mag-aral sa kapatagan. Actually po, sobrang dakal na pong beses na bisa na ako mag-stop. Kasi first year pa mo po, iba't ko po kasi ICT strand, which is malawot siya po king medical field. Iba't ko king Hindi computer. siya, iba yung strand, hindi siya connect. Oo. Tapos, nag-medtech po ako. Mag-medtech ko po kanta Mount Carmel. Sobrang hirap po. Sobrang hirap niya. And which is yung mga anatomy, yung mga pinapag-aralan biochem. Sabi ko po, kanta po kanina ko, mag-call na ako Sabi ko po, inang sobrang hirap na. Ayoko na talagang mag-medtech, sabi ko. And sabi po nila sa akin doon, uwi ka muna sa bundok, sabi niya. Umuwi po ako Saturday, Sunday. And kada umuwi po ako, mas kung nakikita yung sitwasyon, parang mas kung nakikita yung kulang, mas kung nakikita yung dapat punan, parang kada akakit ko lang po ding mga ngatwa, itang tatas na creatinine, edabalo at katas na creatinine, may mga noman na sustansya, deng tuberculosis cases tatas la, deng anak, o atin mamamate, anak la pa, mamamate na la, which is karin ko po akakit na atin kulang. And karin ko magkain na, ko pala pwede sumuko, sabi ko. Ali, kakayan kailangan kong pumunta sa baba, kailangan kong ilaban to para sa community. And dakal na po beses talagang sinuko ko. As in, gagagan kayong meto subject. Honestly, manikwa na ako pong talagang sobrang bagsak a subject. And sabi ko po kanina ng kwanta, ako bisa talaga. Muli ko po kanta. Pero ito po yung bless ko ka rin pengari ko. Never na pong sinabi na, wag yun. And lagi po nilang sinasabi sa akin na kaya mo yan. Kaya ikaw pa ba? And ayun po, kung kutnang niyo ko po nung pila na akong best sino ko, actually dakal na po Pero siguro mas dakal ko po akakit way para ipagpatuloy kayong pangarap ko. Oo. Roland, pasensya ka na dun sa itatanong namin, no? Opo. Kasi parang
isineselebrate ka namin bilang kauna-unahang AITA na medtech sa inyong lugar, sa buong lalawigan ng Pampanga. Opo. Nangangahulugan ba ito na hindi accessible ang edukasyon para sa ating mga indigenous people? Kasi kumbaga parang bilang lang yung ganitong mga pagtatagumpay eh. Actually po, hindi naman po siya sa hindi accessible. Mm. Parang marami na rin po kasi nauna sa akin eh. Marami nang nauna, Na nag-aral. pero marami ng social worker. Actually, dumarami po yung lisensyado. And which is, para po siguro sa akin, nakita ko lang yung kung anong wala sa amin. Nakita ko lang kung anong dapat punan. Kasi marami na pong teacher eh. Marami ng social work. Marami ng mga police kung tutuusin. Meron na rin po mga nagtitik ng nursing. And sabi ko, parang ating pangkulang eh. Kasi actually po dati talaga yung buri ko teacher mo eh. Buri ko manurubundok. Buri ko turubundok Gusto mo talaga. sana. Yun po talaga. Yun yung gusto kong mag-impart sa mga bata. And habang lumalaki po ako, habang nakikita ko yung sitwasyon, doon ko po mas naiintindihan na merong kulang. And which is, ito po yung kulang para kanako. Yung kulang na magbigay advice po sa kanila sa mga test. Kasi yung iba po hindi Laboratory. Yung mga Yes. sa laboratory, ganyan. Yes po. Opo. Kasi minsan po magtakalaot, tatas na din creatinine ni, makantini. And which is, ala pong kasagutan. And ito po yung buri kumpunan talaga. And King Education, accessible naman po nga eh. Accessible po nga Ken. And ito mo po talaga yung ikit ko talaga yung mag-aaral ko na ating kulang. And metong kapag leader ka kasi, dapat pupunan mo yung kulang eh. Parang dapat andyan ka para sa kanila. Parang ganun. Nakakatuwa naman, Roland. Yung mga magulang mo, alam ko, syempre, napakasaya nila at supportive sa ginawa mo. Pero nalungkot ka ba nung ikaw ay nawalay? Kasi ikaw ay pumunta sa Kapatagan para mag-aral, di ba? So paano mo ngayon sila sinusuklian ngayong ikaw ay isang registered medical technologist na, Roland? Actually po, sa family po namin, nung high school po ako, yung nanay ko din po nag-aral sa Tacloban. Grade 7 pa lang po ako, 2 years na po siya doon. Midwife. Yung pa lang po yung accessible na scholarship para sa kanya. And malungkot kami po in a way na, syempre, yung kapatid ko po, yung mga kapatid ko maliliit pa. Ako grade 7 pa lang po ako, panganay ako. And hindi ko po tinignan yun as kulang, hindi ko po tinignan as malungkot kami. Tinignan ko po na mas makakatulong siya, which is true naman po. Ngayon po nakakatulong siya sa pagpapaanak, kahit nasa bundok pa po yan, napapaanak niya. Midwife. Galing. Yes po. For example po, ati po kasing mabubuktot na Magdat, actual nasa bundok po sila, nagtatanim. Syempre po, malawot po yung hospital, malayo yung hospital, hindi na po kaya ng traveling. And pinapaanak na po ng nanay ko sa bahay namin. And which is, yun po yung nakikita ko din na, ganito pala. So ito pala yung calling ko siguro na makatulong sa kapwa ko AITAS. And ngayon po, malungkot po na syempre, ako po, nag-aaral po ako sa Kapatagan. Minsan lang po ako umuwi talaga eh. And yung minsan yung bonding lang po namin, Sunday lang po talaga siya. And hindi ko na po iniisip yung namin. And lagi po kasi nire-remind sa akin ng tatay ko na, at saka nanay ko na, basta kung saan ka mas makakatulong sa community. Yan. Lito yung tatay ko sa amin eh, doon ka. Kasi kailangan ka ng komunidad eh. Kung wala tayo, wala sila, kung wala yung iba, sino? Parang gano'n na lang po ba? Parang gano'n po yung lagi nire-remind. Sino? Sino ba yung magpupuna? Sino kung wala? Parang gano'n po. Roland, Galing naman. Roland, tama ba na naging SK chairman ka rin? At balak mo bang bumalik o tumakbo ulit? Actually po, incumbent Okay. SK chairperson. And ngayon po yung ko talaga, balak kong mag-resign pero di pa po siya hinahayaan. Parang marami nagsasabi na mas kailangan ka pa ng youth. Which is ngayon po, mas ini-implement ko yung education sa amin na wag matakot. Kasi yun po yung isa sa iniisip ng mga AITAS eh. Na kapag mahirap yung isang course, di na nila pinapasukan. Parang ganun po ba? Which is yun yung ini-aim ko na hindi, hanggat kaya niyong kumuha ng political science, kaya niyong kumuha ng dentist, Yan, kaya oo. niyong kumuha ng mas makakatulong kayo sa community. Kasi maraming kailangan ng komunidad namin sa bundok eh.
Yung sa kapatagan, accessible na kompleto na. Pero sa bundok, maraming kulang. Oo. Tapos yung pagdodoktor, kung matutuloy, susuportahan ka ba ulit ng LGU para yung scholarship mo? Actually po, thankful ko po kasi si Vice, kung kilala niyo po si Vice Mayor Jen Capil at saka si Mayor Jean Capil. Mm. Lagi po nila ako nire-remind na suportan ta ka SK nung nanuman yung Burimo at yun ako man Kenny, financial man yan or nanuman bilang uling syempre anak niya po yung Vice ni uling bilang ate you or bilang Vice Mayor Yu. Lagi na po remind ka na ako yung suporta nung nano Abiena. And which is very supportive po yung LGU kaya kami. And of course, kaya kami pong Governor Lilian Nanay Pineda, super supportive la po nung nanumang tahakan na landas ko or nanumang decision ko po kimbye. And as of now po, king pa step ko po, king NMAT or king Med po, sabi ko po na supportive la po at suporta la po hanggang ngayon. Baka naman yung iba ba ganyan din yung suporta sa iba pang mga kasama mong AITA? Na halimbawa gusto nilang mag-medicine. May ganun din bang scholarship from LGU? Yes po. Actually, to be honest, dakal na po mag-take. Marami nang nag-take. Tinuko. Yun po yun. Linob, antimano pong 5 kaming linob. Adwa na lang mo din mitatagan. Bala mo makanta po. Which is, alam naman pong pipilyanan ng LGU Diyang ninong mag-nursing, diyang ninong ko mga makantini. Pero, Pwede. kita pong sa sobra sakit, mas pipilinan dang mag-ship, pipilinan da pong mag-stop, makanta po ba? Opo. Kumbaga, dahil nahihirapan yung iba, Nahihirapan. Nagsishift na lang. Oo. So Roland, paano mo ngayon gagamitin ang iyong propesyon Yan. para makatulong sa AITA community dyan sa Pampanga? Ngayon po, nung third year po kasi ako, ang thesis ko po kasi about sa tuberculosis. And bakit ba tumataas yung ng mga TB cases? And yun po yung pinag-focusan ko ngayon. Yung mga TB patient namin na maging aware. Hindi pa po kasi sila aware kung parang yung aware po na may mga nagkukulong po, may mga nagkakaroon ng anxiety, which is true. Kasi ikit ko po na atin TV cases na nalulwal, namamangan. And metong ko po ka rin na mag-explain king Balena, ali, yung TB kasi kain curable na May gamot. 6 na buwan lang yan na antibiotics. Opo. And may mga test na rin na mga ilan-ilan na na-explain ko bakit tumataas, bakit ganito, and nagiging aware sila. And mas karinla madidipen na, for example po, atin madadialysis, the dialysis data, bisa magpa-dialysis, which is karin ko po lulub na kasi makantini po yung test, kasi po kailangan niya po yung makantini, karinla po mas, okay, sige po, at least maliliwanagan na po king meto nga bagay. Oo. Kumbaga, kailangan lang nila ng gabay at edukasyon para sila ay makapagpa-test, sumailalim sa mga laboratory test para sila ay magamot. Yes po. Ayan. Siguro Roland, ano na lamang yung mensahe mo sa mga kabataang katutubo para na sa ganun makamit din nila yung kani-kanila mga pangarap. Yan. Tulad mo, Roland. Isa siguro sa pinaka-message ko sa kanila, wag silang matakot kung ano man sila. Kasi ako talaga given na kapag kasi kulot ka, kapag kasi kayo manggi ka, discriminated ka na. Yun yung iniisip ng iba Kapag iba ka sa iba, yun, parang feeling mo iba ka na, like dinadown mo na yung sarili mo, which is not. And which is gawin mo yung way. Kasi nung nag-aaral ako, ang iniisip ko talaga, iba ako sa kanila. Unique ako, wala akong need kong ipagmalaki kung sino ko kasi wala akong kagaya Yun lang iniisip ko dati. And wag niyong isipin na iba tayo. May angking galing tayo Aita tayo na kaya din nating i-adapt kung anong meron sila. And ang may papayo ko lang, mahirap talaga. Wala namang madali sa buhay. Walang madali sa larangan ng edukasyon, academics. Wala namang madali dyan Ang isipin lang ng mga kabataan na future na tatahak sa medical field or sa kahit anumang field na isipin lang nila kung para kanino ba sila lumalaban. Kung para kanino ba, and
saan sila makakatulong na mas malaki. Kasi kung ako nag-aaral, mas iniisip ko na para kanino waring lalaban ko ngayon, para kanako mo ba or para king pamilya ko mo ba? Kasi dati iniisip ko, bit-bit ko yung buong tribo ko. Dati yun yung iniisip ko nung college journey ko. Bit-bit ko yung buong Aita community dito. Kapag nag-graduate ako, mas makakatulong ako ng malaki sa kanila. And yun yung masasabi ko sa inyo. And gawin yung inspirasyon yung sitwasyon natin sa bundok. Kasi mahirap ang sitwasyon sa bundok Mahirap yung kung anong meron tayo sa bundok. And yun yung panghugutan nyo ng lakas. Kasi ang bawat isa sa mga kabataang Aita, kailangan tayo sa bundok, hindi lang sa kapatagan. Ayun. Si Roland ba ay may jowa na o Minamahal, may irog. Meron ka bang inspirasyon? Ngayon po, medyo stricto lang yung pengari. Strict ang parents. Parents. Goal, mayari. And siguro po, may oras po para dun Yeah. Ating oras para kay Love Life. And siguro yung para ka na ako, iniisip ko pa po kung paano ko ibabalik yung tulong ko sa community. Kasi yun yung binigay ni Nanay Lilia Pineda sa akin na nagsiservisyo siya sa mahihirap, siniservisyoan niya kami. And yun yung po yung gusto kong ibalik din. Na before ko siguro mag-jowa love life na makanyan, sopan ko pa din kapara ko. Ang galing, nakaka-inspire si Roland. Ituloy mo sa pagdodoktor Oo. kasi kailangan ng iyong mga kasama sa tribo rin na meron silang community doctor. Yes po. Oh, alam mo, sabi ng ating mga listeners dito, ang daming nagko-comment. galing mo daw. Ang daming nagko-comment, At Roland. nakaka-inspire ang iyong storya, Roland. So we're very, very proud of you, Roland. Pagpatuloy mo lang yan at alam ko, malayo pa ang mararating mo. Thank you, Roland, ha? Thank you po. Maraming salamat kay Roland Popatco Jr., RMT, Registered Medical Technologist ng kauna-unahan pong MedTech, Aita MedTech, dyan po sa Pampanga. Thank you, Roland Thank you. Popatco. Ayun, wala pa raw siyang jowa. Oo. Hindi Kasi- pa yan priority ni mo na Anong ni buri Roland. mo? King Kung hindi ako nakakaintindi ng Kapampangan, kahit ang asawa ko Kapampangan. taga Pampanga. Oo. Doon pag nag-uusap sila ng mama, may konti-konti akong kumbaga parang ano. parang nasa thought, di ba? Oo, yung parang, siguro habang nakikinig ka, parang may part lang na magigets ka ng kaunti. Nakalpong salamat. Oo, yung mga- Nakalpong